Magandang umaga mga kapatid. So tayo magsimula na po sa ating Bible study sa umaga po ito. Tayo po ay nagpapatuloy po sa serye ng mga parables. Kung dati, akala natin kakaunti lang po itong mga ito, pero napakarami nila. Ito ay ginamit ng Panginoon at alam natin kung bakit, para makita nyo talaga yung mga taong interesado na malaman nila yung sinasabi niya. Although hindi naman sa lahat ng pagkakataon na ang Panginoon ay nagtuturo sa pamagitan ng mga parables. So ang ating pong parable sa mga po ito, parables of the chief seats and the great supper. Actually, tatlo ito eh. At makikita natin pagka Panginoon ay nagtuturo ng mga sunod-sunod na mga parables, pero silang isang tema. At nagbibigay siya ng iba-ibang klaseng application sa tema na yun. So, ganito po yung tatlong ito na parable na makikita natin. Bakit ito itinuro ng Panginoon, itong tatlong parables na ito? Kailangan tayong mag-umpisa doon sa setting ng parable. Sino ba ang ating Panginoon? Tandaan natin ang conflict ng ating Panginoon, alam niya kung sino siya. Pero iba naman ang pagtingin ng mga tao kung sino siya. So ating Panginoon, siya po ay galing po sa trono ni David. Nung nagpakita yung angelis na Gabriel kay Zacarias, nagbigay siya ng introduction kung sino si Jesus, na mauna ang kanyang anak na si John the Baptist at ipakikilala niya kung sino yun na darating pagkatapos na kanya. Ang sabi na ngayon, he will be great and he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Alam niyo, yung salitang the Lord God, although ito po ay isang general na pangalan sa Diyos, doon sa Isaiah chapter 48, verse 16. Malalaman natin na yung Lord God, siya yung Ama. Although doon sa Isaiah, hindi malinaw kung sino siya. Sa Isaiah 48, makikita natin na may sinugo eh. Dito sa verse 12, ang nagsasalita ay ito, kanya, listen to me, Jacob, even Israel, whom I called, I am He, I am the first, I am also the last. Yun ay Diyos. Ang salitang I am the first and I am the last, ito yung sa Diyos lang. Pero itong Diyos na ito na nagsasalita, siya'y sinugo. Tingnan natin sa verse 16. Come near to me, listen to this. From the first, I have not spoken in secret. From the time it took place, I was there. And now the Lord God, sabi dito sa verse 16, has sent me and His Spirit, kanya. So dito makikita natin, yan ang Ama. Dito pa sinasabi dito, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So hindi siya tao na ordinary, siya anak ng kataas-taasan na niya. So yan ang ating Panginoon. Siya yung anak ng kataas-taasan na dumating sa lupa, pero hindi siya tinanggap bilang ganoon. Makita natin. Dito sa Luke chapter 3, verse 23 to verse 38, ang salinlahi ng Panginoon, dalawa. Yung sa Luke chapter 3, at saka sa Matthew chapter 1, verses 1 to verse 16. Ito yung parehong salinlahi ng Panginoon, pero hindi sila pareho. Kung titignan ninyo, meron silang pagkakaiba. Sa Luke chapter 3, ang kanyang salinlahi nanggaling kay Nathan, na isa sa mga anak ni Solomon. Doon sa Matthew chapter 1, siya nanggaling kay Solomon. Anak ni David pala, si Nathan, anak ni David. So, bakit gano'n? Dalawang salinlahi ng Panginoon. Number 1, yung Matthew chapter 1, yan ang legal genealogy ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito'y galing sa kanyang amang si Jose na hindi naman niya ama. Kung siya anak ni David,
Hindi nanggaling kay Jose, dahil din naman niya ama si Jose, di ba? Ang kanyang pagiging anak ni David ay nanggaling kay Maria. Dahil si Maria ay galing din sa lahi ni David. But bilang illustration lang po, dito sa Matthew chapter 1, pagdating po kay David, sabi rito, sa verse 6, Jesse was the father of David, the king. David was the father of Solomon. So dito, nanggaling sa kay Solomon. Pero sa Luke chapter 3, hindi siya nanggaling kay Solomon. Basahin po natin. Doon po sa verse 23. Kung di pa nyo napansin ito, pansinin ninyo. Kasi may pagkakaiba yung saling lahi ng ating Panginoon sa pamamagitan sa Luke chapter 3. Excuse me. Hanggang dito po sa verse 31. Babaliktad kasi ito patungo kay Adam. Sabi rito, magsimula tayo sa verse 32, tapos verse 31, the son of Melea, the son of Mena, the son of Matatha, the son of Nathan, the son of David. So yung kay Maria, galing siya kay Nathan na anak ni David. Pero sa Matthew chapter 1, kay Jose, galing siya kay Solomon. Pero lahi pa rin siya ni David. So ito yung actual na lahi ng Panginoon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkatao hindi nanggaling kay Jose, nanggaling kay Maria. Tandaan natin yun. Dahil ang tatay niya, Diyos naglihi si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang miracle, di naman po isa natural paraan. Sa Matthew chapter 1, kay Joseph, kay Solomon. So dalawa po yun. Pero either way, siya po ay anak ng Diyos, anak ni David. Siya hari, siya ilahi ng hari. Ang purpose ng isa, para may pakita kanyang pagkatao. Siya galing kay Maria. Yung pangalawa naman, para may pakita sa mga Hudyo na yung mga pangako kay Abraham at kay David ay natupad sa ating Panginoon. So yun ang ating Panginoon. Hindi siya ordinaryong tao, siya anak ng Diyos. Yun ang kanyang tunay na kalikasan na makikita natin. Pero pansinin po natin, siya'y kinapopoota. Tandaan natin, ang ating Panginoon, wala siya ginang masama. Ang kanyang mga ginawa ay mabubuti. Hindi siya nagtulong ng sinungalingan. Pero kinapopoota siya ng mga skriba at pariseo, later ay mga Sadducees. Bakit siya kinapopoota? Dahil di nila kilala kung sino siya. Pansinin natin. Yung ating Panginoon po ay unang nangaral sa lugar ng Galilee. Tagaroon siya. Tandaan natin, siya sa lugar ng Nazareth, nasa Galilea. So tagaroon siya. Doon siyempre, taga-saan ka, doon siya unang nangaral sa lugar na yun. Ito po ang first instance ng nangaral ng ating Panginoon. Siya pumunta sa isang synagogue, araw ng Sabat. Sabi rito, and it was handed the book of the prophet Isaiah. So, kilala siya doon. Siya pinigyan ng role na magbasa ng aklat. Ano po? And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Ito po actually sa Isaiah chapter 62. Yun ang pinanggalingan doon. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So yun po yung mensahe ng sulat ni Isaiah. Tapos, sabi sa verse 20, then he closed the book, sinaran niya, and gave it to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Tapos nagsalita siya, and he said, began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Sabihin, sino yung sinugo ng Diyos? Sabi niya, yun ang mula niya Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, kulang ito kanya. So sinasabi niya, ito yung natupad sa kanya. Yung nagkauna-una tuturong ginawa ng Panginoon, at sinabi niya,
Itong kasulatan na ito ay natupad ngayon sa inyong pagdinig ngayon. So, sino sinasabi niya? Sino sinugo ng Espiritu Santo? Siya. Siya yung gagawa nun. Ganyan ang sinasabi ng Panginoon. So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, is this not Joseph's son? Ganyan. Ito yung irony ng Panginoon. Alam niya kung sino siya. Pero siya ay naklaman ng isang mahirap na karpintero. So para magsalita siya, sa harapan naman kababae niya, nakilala kung sino ang ama niya, na natupad ang kasulatan ito sa akin, kanya. Siguro magtatang sila. Hindi ba ito anak ni Jose, kanya? Pwede mo sundin, hindi ba ito anak ng karpintero? So ang kanilang question, bakit sinasabi niya na natupad itong kasulatan na ito? Yun ang nagtataka sila. So all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Ito ang problema ng mga tao. Instead na tuloy nila ng ating Panginoon, paano mo nasabi na natupad ngayon niya? Hindi tinanong. Wala silang tinanong. Basta nag-galit sila kagad. And rose up and thrust him out of the city, and they led him to the brow of the hill on which their city was built, and they might throw him down over the cliff. Papatayin siya. Then passing through the midst of them, he went his way. Tumakas ang Panginoon. So itong simula ng kailang kapangotan sa ating Panginoon. Kasi kiniklaim ng Panginoon, ang itong hula na ito na nakasulat sa Isaiah ay natupad sa Kanya. And later on, yung sinabi niya, babalikan po natin. Yung sinabi niya, the priest the gospel to the poor, ginawa ng Panginoon yun, di ba? He has sent it to heal the broken-hearted, ginawa ng Panginoon yun, to proclaim liberty to the captives and recovery of the blind, sight to the blind. Ginawa ng Panginoon yun. So ang ating Panginoon, ginawa niya yung sinasabi ng hula. Pero imbes na sila'y maniwala, sila'y na-quote sa Kanya. Siguro dahil sa, meron silang kaisipan kung sino yung inihintay nila. At itong Panginoon, hindi siya qualified doon sa inisip nila. Di ba? Dito sa Luke chapter 5 verse 20, siya yung nagpagaling, nagpagaling po siya. Ito pong tao, ito ay isang lumpo. Alam nila lumpo yung tao, hindi siya nakakalakad. At sabi niya sa verse 20, when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. Nakita yung pananampalataya ng tao yun. But when Jesus perceived, sa verse 21, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? So, ibig sabihin, itong sinasabi ng Panginoon, alam niya, meron siyang kapangyarihan gawa, kasi alam niya kung sino siya. Pero yung mga tao na nandoon, nagtataka sila. Di ba, Diyos lamang pwede magpatawad ng kasalanan? So by necessary inference, sinasabi ng Panginoon sa Diyos. Kasi nagpapatawad, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. But when Jesus perceived their thoughts, ito rin po isang katunayan na sa Diyos. Kasi ang Diyos lamang nakakabasa ng kaisipan ng tao. Pero ang ating Panginoon meron siyang kapangyarihan na malaman niya ang kaisipan ng tao niya. He answered and said to them, hindi siya nanguhula. Kasi tayo kumisa, pagkausap po yung tao, sinusundan mo kanya sinasabi, meron kang na para maghahaka-hakaw ng nasa isip niya. Pero hindi ka sigurado. Pero ang Panginoon alam niya kung anong ginisip nila. Pag gumalaga lang. Babalik na. Ayan. Paano natin may papaliwanag yun? Alam niya, inisip nila eh. Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven you, mas madaling sabihin. Or to say, rise up and walk. Alam, mas mahirap gawin sabihin ito. Pag sinabi ko sa isang pilay, tumayo ka at lumakad,
Pag di siya lumakad, ano ka na kagad? Zero ka na, di ba? Kasi yung isa, pwede mo makita. Yung isa, hindi. Hindi mo na makikita na ang kasalanan pinatawad. Hindi mo nakikita yun. Ang nakikita mo yung tumayo at lumakad. Nakikita, mas mahirap yun. Kasi nakikita mo yun. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. At ang ginawa niya. So anong ibig sabihin niya? Hindi totoo iniisip ng mga taong ito. Ang Panginoon, meron siyang kapangyarihan ng patawad ng kasalanan nung sinasa lupa sapagkat siyang tagapagpatawad ng kasalanan. Walang pinagkaiba sa isang mayamang may pag-aari. Kung ikay mayamang may pag-aari at ikay buhay pa, pwede mong gawin, ibigay ang pag-aari mo kahit kanino, kasi buhay ka pa eh. Napapatunayan mo, pag-aari mo yun, kasi pwede mong ibigay kahit kanino. Pero pag namatay ka na, hindi na, yung testimony, yung last will testament ng iiral doon. Pero ang Panginoon buhay pa siya. Meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan sapagkat siya ang tagapagligtas ng mga kasalanan. So ito po ang parang explanation doon sa magnanakaw sa krus. Bakit sinabi niya sa magnanakaw, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso, kanya. Ibig siya pinatawad yung kasalanan ng tao yun. Eh dahil dito, dahil buhay pa siya. Ngayon namatay na siya, kailangan na mabotis mo ha. So yung makikita natin, kaya siya kinapupungutan. Number one, sa pagkakataon na ito, napatunayan niya, sinasabi niya. Sabi niya, patawarin ko. Ano bang kasalanan, pinatatawag na kanya. Tapos pinatayo niya yung taong pilay, dumakad. So meron talaga siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan kanya. So itong mga instances dito, naiipon yan. Nakikita ng mga scribe at mga pariseyo at namamangha yung mga tao. Siyempre, yung mga tao siya naniniwala siya sa mga bagay na nakikita nila. So may mga tao naniniwala sa Panginoon. So sinasabi niya, dahil meron siyang katunayan sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Ito pa isang pagkakataon. Ano po? Now it happened on another Sabbath. Ang araw nito, ang Panginoon, malimit, maraming pagkakataon siya'y nagagamot sa araw ng Sabbath. At sa kaisipan ng mga scribe at mga pariseo, bawal yun. Ang hindi nila naunawaan yung araw ng Sabbath. Ang pagpapahinga sa araw ng Sabbath ay doon sa ordinaryong ginagawa ng tao sa araw-araw. Hindi yung paggawa ng mabuti. Tingnan nyo, pagpasahin po natin. Now it happened on another Sabbath also, that he entered the synagogue and taught. And a man was there, whose right hand was withered. Natutuyo na yung kamay niya. So the scribes and Pharisees watched him closely. Ito mga taong ito, may mga taong ganito, hindi naman sila naniniwala. Naghahanap lang sila ng dahilan para maano nila yung Panginoon. Meron sila may bibintang laban sa kanya. Tingnan nyo. So the scribes and the Pharisees watched him closely. Magtatanong kayo, bakit Pharisee? Walang Sadducee. Ito po ang para bang paghahati ng mga Hudyo. Yung mga synagogue, ang namamahala to ng mga Pariseo. Yung sa Sanhedrin, nandoon ang mga Sadducees. Yung sa pinakamata silang pamahalaan ay mga Sadduseo. Pero sa mga synagogue, ito yung mga Pariseo. Kaya ang Pariseo, makikita na. But he knew their thoughts and said to the man who had the withered hand, to yung kamay, arise and stand here. And he arose and stood. Then Jesus said to them, I will ask you one thing. Dahil alam niya, iniisip ng mga nandoon, nasasabihin sa kanya, nagkasala ka, gumawa ka sa araw ng Sabat. Alam niyo, kainunahan siya ng Panginoon. Sabi rito, I will ask you one thing, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to destroy? Ganyan. Kung totoong sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gumawa sa araw ng Sabat. Totoo yun. Yung ordinary ginagawa ng tao. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, hindi ka magtatrabaho. Hindi ka magluluto.
Hindi ka maglilinis ng bahay mo. Hindi ka maglalaba, yun ang bawal. Pero yung mga bagay na kailangan gawin, ganyan. Halimbawa, gumawa ng mabuti at tumulong, salala ba yun? Ganyan. And when he had looked around at them all, he said to the man, stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored as a whole as the other. Yung mga Sadducees, Pharisees, galit na galit sila. Sabi niya, but they were filled with rage and discussed with one another what they might do to Jesus. Ganyan. Pero ano ang kanyang kasalanan? Wala. Hindi nila masagot yung argumento ng Panginoon. Sabi nito, I will ask you one thing, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil? Ganyan. Pag sinabi mong no, hindi ka, masama ka. Pababayaan mo mamamatay yung tao, ganyan. Pababayaan mo yung tao may sakit, pababayaan mo lang siya. Ay laban yun sa pagiging matuwid, di ba? So, yun isang pagkakataon bakit ang Panginoon kinapopotan ng mga Sadducees, Pharisees. At gumagawa siya ng paraan para mahuli siya. Ito yung sa Luke chapter 14:1-6, ito yung simula ng kabanata. Ang ating Panginoon na imbitahan. Obviously, na-imbitahan siya. Kasi pumunta sa bahay ng isang Pariseo. Hindi inibitahan siya. Now it happened as he went into the house of one of the rulers of the Pharisees. So hindi lamang ito Pariseo. Siya namumuno sa mga Pariseo. To eat bread on the Sabbath, that they watch him closely. Tinitignan nila kung anong gagawin ng Panginoon. And behold, there was a certain man before him who had dropsy, ganyan. Yung sakit sa parang epilepsy. And Jesus answered and spoke to the lawyers and Pharisees, saying, is it lawful to heal on the Sabbath? Kasi yun talagang yung argument nila. Yan ang sasabihin sa Panginoon siya araw ng Sabbath yan. But they kept silent. And they took him and healed him and let him go. Then he answered them, saying, which of you, having a donkey or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out on the Sabbath day? So ito'y totoo. Sa totoo sa ating ngayon ito, kung meron nahulog na hayop, laligtas mo siya. Sabi niya, kung ano ang Sabbath, nahulog yung hayop mo doon sa hukay ka, hindi mo siya kukunin kanya. Hindi rin siya lang sagot. And they could not answer him regarding these things. So, problema ng scribe at mga Pariseo, ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon at mga bagay na sinasabi, hindi nila masagot. Dahil sila nasa katotohanan at sila ay walang dahilan, kundi naghahanap lang sila ng paraan para mahuli ang Panginoon. Bakit galit na galit sila sa ating Panginoon? So, nakita natin halimbawa na magpagkakataon na obviously napakaya sila. Dahil ang Panginoon na paninindigan niya yung mga bagay na kanyang ginagawa. Na hindi wala siyang ginagawang masama. Kahit meron siyang ginagawa sa araw, Sabat. Ang Panginoon, ito po ang karunungan ng Diyos. Kung ang Panginoon tumating siya bilang isang hari, katulad ni David at Solomon, tatagabi siya ng tao. Pero hindi siya dumating sa ganung paraan. Siya dumating bilang isang anak ng isang mahirap na karpintero. So yung kailang kaisipan na itong kailang Bisaya o yung Kristo ay katulad ni David at Solomon na makapangyarang hari sa lupa. So ito yung makalupang kaharian, makapangyarihan at isang politikal na pamahalaan katulad ni David at Solomon. Yun yung kailang kaisipan. Number one, sabi niya, sabi ng kasulatan, siya ni David. So sa kaisipan ng mga Hudyo, siya'y katulad ni David na isang haring mga pangyarihan. Pero dumating ang Panginoon, hindi siya gano'n. Hindi siya hari, katulad ni David. Bagamat siya hari, pero hindi siya katulad ni David, na isang makalupa, makapangyarihan, politikal na hari ng panahon ng kaharian, di ba? Hindi rin nila, ang tasilin po natin, sa pagkakataon, sa panahon na yun, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Roman. Hindi sila malayang bansa. So, nag-iisip nila, dahil ang kaisipan nila sa kaharian na darating, ay isang makalupang kaharian. So, iniisip nila na yung kanilang Misaya ay isang matapang na leader na palalayasin ang mga Romano.
At sila'y magtatayo ng isang malayang pamahalaan. Yun ang kailang kaisipan. Pero hindi gano'n ang Panginoon. Sa isang mahirap na anak lamang ng karpintero. Pangatlo, ang ating Panginoon, hindi po siya nag-compromise doon sa maling aral nila. Ang maling aral namang ang reliyon ng mga Hudyo, tututusin. At ang kausan ni Moises, hindi sila pareho. Yung reliyon ng mga Hudyo, dinagdagan nila ng kailang mga human tradition. Hindi na nakasulat sa kausan ni Moises. Pero ito naragdag sa panahon ng mga elders. Kanya. Tradition of the elders. Kanya. Ito'y naragdag na ginagawa sa panahon. Kanya. At ipinakita ng Panginoon na ang mga tradition na ito ay mali. At sila ay na-expose bilang hypocrite. Sinasabi na sumusunod kami sa kausan ni Moises, pero lumalaban sila sa kausan ng Diyos. At ang taong ito ay napapahiya sa harapan ng mga tao. Dahil sa ginagawa ng Panginoon, at dahil sa kanyang pangangaral, nagkamalian ng mga tao ito. So nakikita ito ng mga tao kung ano ang kamalian na itinuturo na kailang mga leaders at na kailang mga maling aral. Na napapaya sila sa ating Panginoon. So ito po ang isang bagay. Kapag nagtuturo ka ng tama, may magagalit sa iyo. Definitely. Pag nagtuturo ka na isang compromise na aral, walang magagalit sa iyo. Walang matatamaan eh. Pero ang Panginoon, dahil na-expose sila yung mga maling aral nila, nagagalit sa Panginoon. Napapaya sila sa harapan ng mga tao. Nagkakaroon ng contrast. Sabi nga ng tao, sino ba itong tao ito kanya? Nangangaral siya ng may authority, ganyan. Itong mga Pariseo at mga Sadduceo, hindi. So napapahiya sila. Kaya galit na galit yung mga leader ng mga Hudyo sa panahon ng Panginoon. Hindi na nga na-meet ng Panginoon, piniisip nila na hari na mangunguna sa kanila. At nilalabanan pa sila ng isang anak ng isang karpintero. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanila. Tingnan nyo. Luke chapter 13, verse 7. And when he had said these things, all his adversaries were put to shame. Wala sila napapahiya. And the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him. Irony nga, makita natin, marami naman na naniniwala sa Panginoon. Pero bakit pinahako pa rin nila sa cross? Yun po human psychology, dahil majority kasi, na-influensya ng mga leader nila, kaya namula sila doon. Pero sa panahon na nangangaral ang Panginoon, nagagalak yung karamihan. Dahil nakikita nila yung mga maluhating bagay na ginagawa ng Panginoon, na hindi na masama. Ano masama sa maggamot ka ng mga may sakit, nagpapala siya ng mga demonyo, at nagtuturo siya ng tama. Anong mali ito? Kaya lang, napapahiya naman yung mga Sadduceo, mga Pariseo, mga Eskriba. Dahil hindi sila nagtuturo ng tama, at hindi rin na ginagawa yung tama. Ito yung dumating isang tao na nagtuturo ng tama at gumagawa na maging mabuti kanya. So sila napapahiya. Kaya galit na galit sila sa ating. Bakit? Ang root cause niyan, ito tatlong ito. Kung ikay mapagkumaba at makikita mong isang tao na nagtuturo ng tama at gumagawa ng mabuti, maniniwala sa taong yun. Kahit nataliwas pang iyong paniniwala sa kanya. Dahil meron ka nakikita katunayan na tinuturo yung tama, di ba? Pero sila yung may pride. Ayaw nilang aminin na sila yung mali. At sila yung naiinggit sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, nagagalak yung karamihan, sa kanila hindi. Kaya naiinggit sila sa Panginoon. At sila yung matigas ang ulo. They're stubborn. Ang pagiging stubborn, kakakipat din yan ng pride. Nakikita mo na tama, pero ayaw mo pa rin magbago. Yun ay stubborn. Tikas ang ulo. O pasamay sa ating modernong pananalita. Kaya yan ang dahilan na nakikita natin. Bakit imbes na buksan nila kailang kaisipan para maniwala sila sa sinasabi ng Panginoon at sa mga bagay na kailang ginagawa, hindi sila naniniwala. Yun sa Matthew chapter 13.
Ito yung ilustrasyon ng Panginoon. Although ito yung pangkalahatan, totoo yun, pero lalo sa mga leader na mga Diyos sa panahon na yun. Yung sa Matthew chapter 13, verse 14 hanggang verse 15. Natutupad nga sa kahilas propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pagkikinig kayo makarinig, ngunit kayo naman hindi ka makaunawa. Hindi naman sila bigay. Sa pagtingin kayo titingin, ngunit kailanman hindi makabatid. Hindi rin sila bulag. Sapagkat naging manhid ng puso ng bahay ito, at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga, at ipinigit nilang kailang mga mata, baka kailang mga mata makakita, at makarinig ang kailang mga tenga, at makauna ang puso nila, at manambalik sa akin, at sila aking pagagalingin. So, anong problema nila? Sarado kayo ng kaisipan dahil sa tatlong ito. Sila'y may pride, ayaw nilang amin, sila'y mali, sila'y naingit sa Panginoon, at sila'y matigas ang ulo. Yun ang dahilan. Bakit hindi sila naniniwala sa Panginoon? At yun ang dahilan kung bakit nilalaban nila yung Panginoon. Gusto nilang patunayan, bagamat wala naman silang katibayan, na mali ang Panginoon. Gumagawa sila ng pagkakataon para mahuli na yung Panginoon. Yun ang ginagawa nila. Imbes na buksan nila kaisipan nila at maniwala, dahil yun naman ang totoo. Hindi nila ginagawa yan. Sila po ay lumalaban sa Panginoon. Hindi sa dahilan meron silang katibayan na mali ang Panginoon. Kundi dahil sila ay may pride, naigit, at tigas ang ulo. Yun ang makikita natin. Kaya, pansinin po natin, maraming pagkakataon na mababasa natin. Tinatrap nila yung Panginoon para mapahiya ang Panginoon at masira kanyang impluensya sa mga tao. Kasi maraming bagay sa Matthew, Mark, Luke, and John. Naghaharap sila ng pagkakataon na matrap nila yung Panginoon at mapahiya. Kaya, ang Panginoon sa katotohanan, paano siya matatrap? Kaya pag tayo nasa katotohanan, hindi ka matatrap. Ang matatrap yung nasa mali. Yung nagiging, alam niyo, hindi lamang itong mga Hudyo at mga Skriba, ang meron ganito, kahit sa kasalukuyang panahon, yung mga denominasyon, ganun sila. Imbes na buksan lang kaisipan nila at timbangin yung mga bagay-bagay, hindi nila ginagawa. Na meron mga pagsabing Church of Christ, wala na kanila. Ba't tayo paniniwalaan niya? Kakaunti lang yung mga tao yung kanila. Hindi tayo pinapaniwalaan. Magkikita rin po natin, yun ang dahilan para pinatay nila ang ating Panginoon. Tandaan natin, padagdag na padagdag eh. Padagdag kailang kahihiya dahil sa ating Panginoon. At hindi sila nagtagumpay na matrap ang Panginoon. Doon sa uling araw ng Panginoon, kaya lang siya nahuli at naipapawag sa kusina. Nagbayad lang sila ng mga bulang saksi para sabihin nila itong ginawa ng Panginoon na hindi naman niya ginawa. So ito yung setting ng mga parable na ito. Ibig sabihin, pinakikita ng Panginoon yung kanilang pride, yung envy, at pagiging matigas ang ulo. Itong mga tao ito. Itong mga religious leaders sa panahon na yun, ng mga Hudyo. Yun ang dahilan bakit ayaw lang tanggapin ng Panginoon. So ito isang bagay na palaging tinuturo ng Panginoon. Bakit? Kahit na tama ang aral ng Ebanghelyo, hindi naniniwala yung mga tao kahit sa panahon natin ngayon. Baka anong problema nila? Ang isa sa bakit tayo nandito ngayon? Bakit yung mga kapag-aral natin wala dito? Yung mga kaibigan natin wala dito? Dahil wala silang ganito. Kaya nandito tayo dahil nagpakababa tayo sa harapan ng Panginoon, tinanggap natin na tayo mali. Yun ay humility, yung pagtanggap na ikay mali ay kapababaan. Tandaan natin yan. Nang itinuro sa atin, na mga nagturo sa atin, na yung reliyon na kinaaniban mo ay mali. Although, sa una, siyempre mayroong resistance yun. Natural lang po yun. Pero eventually, nakita natin katibayan, tinanggap natin. Hindi matigas ang ating ulo na panindigan natin, kasalukuyan nating paniniwala, bagang mali. Yun ay kapakumbabaan. At tinuturo ng Panginoon ang kapakumbabaan, ang karakter, para yung mga tao ay makapasok
at maligtas at makapasok sa kanan ng Diyos. Ganyan. Yung mga tao kapag mataas, nakitagkapin na sila yung mali, matikas ang ulo, di maliligtas yan. Dahil hindi sila magbabago. Tingnan ninyo. Yung sa Matthew chapter 18 verse 3, bakit yung malit na bata ang naging halimbawa ng Panginoon? Yung malilit na bata, hindi sila mag-cry. Mapagkumbayan. Kahit na pinalo niya masakit yan, iiyak yan. Pero pagkatapos yan, wala na. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Pero yung mga maiden na, hindi yan. Tingnan po natin. And he said, assuredly, so katotohanan, I say to you, unless you are converted o magbago kanya and become as little children, yung emphasis doon siya, little kanya, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself, kanya, as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Kanya. So yun ang unang karakter ng isang tao na dapat nang tagayin para sa maligtas. Tingnan niya, yung mga tao ayaw tagapin ng ating pananampalataya. Pinagtatawanan tayo. Totoo kasi. Hindi tayo pinagtatawanan ng harapan. Eh, pagtalikod na, ano, marasing ka reliya, pinasok na lang. Ano yun? Hindi mo gano'n ng mga tao. Hindi sila abisa, hindi kanila pahiyang harapan, pero pagtalikod, sasabihin nila yan. Totoo yan, mga kapatid, walang halong ano yun. Sa Luke chapter 14, verse 11, for whoever exalt himself will be humbled. Yung itinatas yung sarili mo, ibababa ka ng Panginoon. And he humbled himself, shall be exalted. So, ang tema ng mga parables na ito ay tungkol sa kapangumbaba, kung paano ipinakita ng Panginoon sa mga scribe at mga Pariseo na sila ay mali. Wala kayong kapangumbaba. Kaya galit na galit ang mga tao ito sa ating Panginoon. So, ito yung setting. Wala tayo mga. Ito yung set na tatlong parable. Yung parable na yung cheap seats kanya. Yung parable na pag ikay nagbibigay ng fish kanya, huwag kang bigay ng fish sa mga kamag-anak mo, no? Pwedeng ibitahin ka nila sa kailang fish in on, vice versa kanya. Kundi ibitahin mo kanya yung mga mahihirap kanya. Dahil nila pwedeng bayaran at ibitahin ka sa kailang fish kanya. Pangatlo, yung fish of the great fish kanya, yung malaking fish na inibita yung mga tao, pero hindi sila punta. Yun po ang ating pag-aaralan sa mga susunod na panahon. So ito yung setting, tandaan natin yan. Number one, kahit nilagay natin ito, dahil ito yung background, kung bakit tinuro ng Panginoon yun. Ito yung mga tao pagmataas, ganyan, mga tao na igit, at patigas ang ulo, ganyan. Ito mga tao ito, hindi sila maliligtas. Kaya gumamit siya ng parable para ma-illustrate sa mga tao yun, yung bagay na yun, para sila magbago. Kaya lang, yung epekto niya, hindi naman sila nagbago. Kaya tandaan po natin, pag nagtuturo tayo ng totohanan, kaya magbago hindi yung tao, wala na sa atin yun. Nasa tao na yun. Ang sa atin, ipakaral natin yung totoo. Ang trabaho ng Panginoon, ipakaral yung totoo. Ngayon, anong reaksyon ng nakikinig? Kasalanan na nila yun. Yun ang makikita natin. So, dito po tayo magtatapos ngayon. Medyo mahaba po yan. Ibigay na natin kay Brother Romulan. Pangungula po sa pagpapakit. Maraming salamat ng pati. Yung ating mensahe ngayon, yung appreciate nung nakaraan. Kaya tungkol sa mga demonyo. Hindi demonyo, hindi mga tao yan. Although kumisan, may mga tao nagmumura, tinatawag ng demonyo yung kapwa nila. Walang taong demonyo. In the real sense of the word. Maaaring kamukha tayo ng mga demonyo dahil sila yung masama. Pero hindi tayo demonyo. Iba yung demonyo, iba yung tao. So ito po ang ating magiging mensahe po sa mga Panginoon.